tingnan nyo mga ka-farmers yung ano, bilang isang magsasaka, hindi ko masabi na kung mali ito yung pundasyon ng dam na ito. So kasi yung suggestion ko dito dapat itong ano na to, ito yan. Dapat medyo pinataas pa to siya, ito, para yung level ng tubig at kung bumaba siya, hindi siya apaw dyan. Talagang ano lang siya, maiipon talaga yung tubig dito. Medyo mababa yung ano niya, pundasyon niya ng dam na ito. So suggestion at saka rekomendasyon lang bilang isang magsasaka, sana ma-rehabilitate ito, may rehabilitation dito ng ating gobyerno, o lalo na sa ating National Irrigation Association na siyang pinagkatiwala dito ng ating gobyerno para sa ating magsasaka. Sana kami umaasa na ma-rehabilitate ito ng maayos para naman ay sapat yung supply ng tubig sa aming sakahan, sa aming palayan mga ka-farmers, lalo na sa ating Pangulong Ferdinand Marcos, na mapansin ninyo ang aming problema dito bilang sa magsasaka, ang supply ng tubig para naman kami ay makapagtanim sa isang taon, 2 beses sa aming palayan mga ka-farmers, mga kapobre. Talagang sa nakikita ko yung sitwasyon, medyo okay naman siya kasi yung supply ng tubig, kahit na 2 linggo yung ano niya, andyan pa naman yung tubig. Kaya lang hindi siya naiipon kasi nga hindi masyado maganda yung pundasyon ng ating irrigation or dam. May tubig naman, sapat naman yung tubig, hindi lang siya naiipon masyado. Kaya ganito yung sitwasyon mga ka-farmers. So sana matabot natin ito, yung sitwasyon at problema ng ating mga magsasaka dito sa aming lugar, sa Purok Size, Barangay Lapas, Bayabas, Surigao del Sur. Ito yung pinaka-main na problem namin dito. Kaya yung iba hindi na nagsusugal na magtanim ng second cropping dahil sa supply ng tubig ay kulang talaga. Umaasa lang sa ulan. Yung iba, tulad ko, umaasa ko sa ulan, hindi naman talaga dito. Kasi ito hindi siya sufficiente at saka hindi siya stable yung supply ng tubig dahil sa nga hindi maayos yung sa ngayon yung sitwasyon ng ating mga ka-farmers. Sana ma-resolve na ito para naman ay maging happy ang mga farmers dito sa lugar namin, mga ka-farmers, lalo na sa ating mga sa ating gobyerno, na sana mabigyan ng pansin yung sitwasyon namin dito sa aming irrigation. Tingnan niyo. Concern lang ito bilang isang magsasaka dahil talagang nagtatanim ako ng palay. Kahit ano sana kung ganda yung sitwasyon ng ating irrigation, natin supply ng tubig mga ka-farmers. Good morning mga ka-farmers, mga kapobre. Today is Sunday morning. So binibisita ko yung area ko ngayon for second cropping. Yung seedling natin na tinatawag namin ay similya sa Bisaya, sa Tagalog tapog. Yung area na ito mga ka-farmers ay sa inihiram ko lang ito sa elder sister ko. Ito po area ng Just Hydro Farm. Inihiram ko to dahil doon sa area ko ay walang irrigation. Pero ang problema namin ngayon kasi yung inasahan namin irrigation ay medyo tuyo na. Tingnan nyo. Dito medyo may tubig pa konti dahil may tumutulo pa doon banda. Galing doon sa bukid, bundok. Pero dito sa side na ito, tingnan mo. Medyo drought na. El Nino na ang dating. So ito po ay ready to transplant na, kumbaga pang ano na to sinabot ko ito nung last May 6, so ano ngayon 19, so 14 days na siya. So by Wednesday siguro mga 17 to 18 days pwede ko na siyang ilipat dito kung tuloy-tuloy yung supply ng tubig dito sa area. Maganda tingnan mga ka-farmers, kasi
kasi malinis siya at saka walang damo. Yung pinapaanoan ko lang ng tubig para lumambot yung ugat niya, hindi siya madadamage yung puno niya tuwing iniibot siya or binubunot o para for planting by next week, siguro by Wednesday or Thursday mga ka-farmers. So ganito lang mga ka-farmers ang buhay namin dito sa probinsya. Umaasa kami sa ulan kasi hindi masyado maganda yung supply ng irrigation dito. Siguro mamaya bibisitahan natin yung irrigation namin dito, yung supply na inasahan mga ka-farmers dito, kung ano yung sitwasyon na kailangan na gawin na ma-rehab siya para naman ay yung mga farmers dito hindi kakabahan dahil tingnan mo yung mga ano doon. Hindi pa sila nagano kasi yung iba kasi umaasa lang talaga dito sa ulan. Kaya yung iba hindi nagano sa for second cropping. Hindi sila nagpre-prepare. Dito ang ginawa namin dito, nagsusugal kami sa sitwasyon para lang na makapagtanim kami ulit ng for second cropping sa rice production dito sa aming area. Tingnan nyo. Tara titignan natin yung daloy ng tubig mga ka-farmers kung malakas pa ba. Pero sa tingin ko talagang wala na. Tingnan niyo mga ka-farmers, yung daloy niya ganyan yan lang kalakas. Talagang mahina siya dahil wala nang supply ng tubig na sapat dito sa irrigation na sinasabi na irrigation dito sa area namin. Tingnan natin dito yung galing sa kanal. Talagang meron pa bang dumadaloy galing dun sa irrigation. Yan, talagang ano na siya, tuyong-tuyo na siya mga farmers. Dito kakabahan ka na paano mo may lipat yung punla natin kasi hindi mo pwedeng i-tractor yan kasi walang tubig. Gawa natin ng paraan, pag-pray na lang tayo na uulan bukas o makalawa. O tingnan mo paano siya, pahina ng pahina yung kwan. Tsaka dun, yun dun tingnan natin kung talagang kaya pa. Talagang wala na wala na, tuyong-tuyo na. Oh, yan, wala na. Talagang may na yung supply ng farmers yan. Ganyan lang kalakas. Dahil dun galing pinapa-shortcut yung tubig dito. Yung pole ng Nitek para dito sila naglalangoy. Dito makikita mo yung area ng fish pond, medyo wala ng tubig dahil wala na ring supply doon na pumapasok galing doon sa dito. Kaya pag sobrang init ng tubig namamatay yung mga tilapia, maliliit pa yung mga tilapia mga farmers.
Kaya mahirap ang maging isang farmers na ganito na umaasa lang sa ulan ng tubig sa sakahan. Talagang ang tawag dito ay sugal sa pagtatanim ng palay, lalo na sa lahat ng crops na gustong itanim ng mga farmers dito sa probinsya namin, dahil hindi sapat yung supply ng tubig dito mga ka-farmers sa area namin. Kung titingnan mo mga ka-farmers, itong punla na ito ay ready to transplant na rin. Pero dahil sa walang tubig, ayan, yung tuyo na rin. Yung area na to, tsaka dito sa kabilang area, isa lang may-ari dito. Ito ay sa elder brother ko na hinihiram din niya sa elder sister ko, dahil umaasa dito na pabor yung tubig, dahil sabi nga nila may irrigation dito na bandang dito sa bundok na to. Pero tingnan nyo, walang agos, walang daloy ng tubig, dahil iwan ko kung ano yung sistema na ganito yung irrigation. Ito yung pinaka-original na kanal ng irrigation ito. Hindi na sobrang liit. Nilipat namin dito yung portion ng agusan ng tubig dahil sobrang liit ito. Hindi niya kaya pag di mo makokontrol yung tubig. Kasi pag sobrang ulan, talagang wash out yung area dito sa kabila ng palayan. Itong ginawa namin dito, linakihan yung kanal niya. Tingnan nyo, para yung tubig kung umuulan hindi aapaw dito sa kabila ng area ng palayan dito. So ganito mga ka-farmers ang sitwasyon bilang sa magsasaka. Susugal ka ng ganitong sitwasyon, isang linggo na hindi mo ulan, walang mapagkuhaan ng source ng tubig. So mangyari dyan, wala. Yung gasto mo talagang parang talo ka sa sa luto tsaka sa sabungan. Kasi ganyan lang, hindi mo siya malilipat dahil walang tubig. So talagang tutulo yung luha mo bilang isang magsasaka na gagastos ka ng libo-libo tapos walang magandang resulta ng paghihirap mo bilang isang magsasaka para sa pamilya mo mga ka-farmers. So kaya sana sa mga ahensya na mapanood ang video nito, sana matulungan yung mga farmers dito sa area namin, sa lugar namin, dito sa Barangay La Paz, Bayabas, Surigao del Sur, Philippines, na sana mabigyan ng suporta ang mga farmers dito, dahil talagang matyaga ang mga farmers dito mga ka-farmers, mga kapobre. Kung may sapat na supply ng tubig, dahil wala na kami dito ibang hanap buhay, kung dito yung palayan lang, yung kopra lang yan, every 3 to 4 months lang. Pero dahil sa mura ang presyo ng kopra, dito na kami umaasa din. Pangalawang namin dito sa kopra pa lang, pangalawang hanap buhay. Saka itong pinaka first priority ang palayan dito, dahil araw-araw kumakain tayo ng bigas mga ka-farmers, lalo na mahal yung bigas ngayon. So talagang todo yung namin, trabaho namin na sana makapagtanim kami ng palay every second cropping. Pero sa sitwasyon ngayon, tingnan nyo dun sa kabila, hindi nila, yung iba hindi tunuloy yung pag-prepare ng nila ng sakahan nila, yung hindi na tunuloy yung land preparation dahil nga isang linggo na hindi umuulan dito. Yung sinasabing dito irrigation hindi maasahan, kasi 2 araw 3 araw pag walang ulan hindi rin siya hindi siya dadalo yung tubig galing sa irrigation, dahil nga sabi pa nga nila, karamihan medyo palpak yung proyekto. Sana mabigyan to ng pansin ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, na may rehab yung irrigation system ng ating National Irrigation Association para sa kapakanan ng ating mga farmers dito,
na tuloy-tuloy yung produkto ng ating palay, mga ka-farmers. Tingnan nyo mga ka-farmers, yung pinaka-source dito, ito yung banda na ito yung portion na pinanggalingan ng tubig, na labasan ng tubig dun sa galing sa tinasabing irrigation. Pero tingnan nyo, wala siyang tubig dahil nga wala nang ulan. Tingnan nyo, ganyan lang kalakas yung tubig. Itong tubig na ito dito banda, dito sa harap ko, punta dun sa kabila. Ito naman dun pupunta sa akin, dun yung punla ko doon na binibidyo ko kanina. So ganun kahirap mga ka-farmers ang sitwasyon natin dito. So tingnan natin ang dito sa kabila, yung main canal. Kung ganyan lang siya mga ka-farmers. Tingnan natin mga ka-farmers yung pinakadulo nito, na kung saan nanggaling yung supply ng tubig sa sinasabing dam ng irrigation dito. Dito mga ka-farmers, may tuyo rin, walang tubig. Tuyo na rin yung mga kapers, yung sitwasyon dito ng area nila. Tingnan nyo yung daloy ng ng tubig. Tingnan nyo, ganyan lang siya kalakas kasi nga wala nang ulan. Ang kanal na ito umaasa lang din sa ulan, hindi umaasa sa supply ng tubig dito sa taas na ginagawang dam ng irrigation na ito. Puntahan natin mga ka-farmers yung pinakadulo nito. Tingnan natin, check natin kung ano yung sistema o sitwasyon ng dam niya, kung bakit ganito yung supply ng tubig. Na isang linggo pa lang hindi umuulan, no? Ganito na yung sistema ng daloy ng tubig. So ibig sabihin walang masyadong supply na tubig na ipon siguro doon sa dam. So tingnan natin. Dito mga ka-farmers, makikita mo yung doon sa unahan. Nagano na sila, ginawa nilang direct yung nila, tanim nila. Hindi na sila nagpupunla doon sa kabila doon. Itong area to, wala pa. Hindi sila nagpupunla. Ewan ko ano yung plano dito sa area na to. Pero doon sa unahan, dinirect na nila yung tanim nila. Sa paniniguro nila na makapagtanim talaga sila mga ka-farmers.
Yan ang sitwasyon ng direct na tanim dito mga ka-farmers yan. Ganda tingnan, no? Pero pag mangyari na wala talagang ulan, walang tubig dyan, mamamatayan, hindi siya lumalago at saka hindi siya tutubo ng mga maganda. Sa madaling salita, talagang hindi siya bubunga ng maayos. Mga farmers, so, di ko lang alam kung tama ako, kung mali ito. Kasi yung kanal na ito, nasa ilalim. Yung level ng lupa, andito sa ibabaw. Tingnan nyo. O dito. Di ko sasabihin na mali ito kasi hindi naman ako engineer na gumagawa nito. Tingnan nyo yung level ng lupa dito. Kasi sa pagkakaalam ko, dapat yung level ng kanal medyo taas dapat siya. Kasi yung lupa dapat nasa baba siya. Ito kahit yung tubig dito, kahit na maliit lang yung supply ng tubig, pwede pa ring magamit dito sa palayan. Dito yung portion na ito mahaba, mataas kaysa dito sa level ng tubig na dumadaloy dito sa kanal, saka dito kabilang side. Iwan ko lang, hindi ko sasabihin sa inyo na mali ito, hindi ko rin masabi na tama ito kasi pahirapan yung pag ng tubig dito. Kaya tulad dito, kunti lang yung supply ng tubig, paano naman siya, kahit nalagyan mo ng harang dyan, talagang mahirap yung sitwasyon na maka-akyat yung tubig mga farmers. So doon na tayo sa pinakamin ng supply ng tubig. Pupunta natin saglit mga farmers kung ano yung sitwasyon ngayon, para sana matulungan tayo ng ating pamahalaan ng ating gobyerno na may rehabilitate ang irrigation na to para sa kapakanan ng ating mga farmers dito sa ating lugar. Ito na yun. Tinatawag na siphon or hindi ko lang alam yung term sa ano nito. Yan. Medyo hindi na nalinisan. Shortcut yan eh. Galing doon yung pan. Dito. Sa kabila. Pero dito tayo dadaan sa kabila. Para shortcut tayo doon sa tumbukin natin yung dam nito. Malapit na tayo mga farmers sa dam. Malapit na natin matuntun yung pinakadam ng irrigation. Titingnan natin. Hinihingal na ako. Ayan na yata. Kitang kita ko na yung portion ng dam mga farmers. Ano? Dun. Yan. Tingnan natin dun. So bababa tayo konti dun para makita natin. Hingal na ako.
Ito na. Sa wakas, mga farmers, natunto na natin yung pinaka source ng tubig dun sa irrigation yung area, yung tubig na nagsusupply dun sana dun sa mga sakaan dun, yung mga palayan dun sa labas, dun sa highway ng lugar na ito. Ito, tingnan nyo. Lapitan natin mga farmers ng maayos para makita natin. Tingnan nyo mga farmers, ganito yung sitwasyon ngayon sa irrigation namin, yung pinakadam ng irrigation. Yun, tingnan nyo yung nawala na yung yabi niya kasi ninakaw daw. Yun, wala na. Yung pinaka-door niya, yung dito lalabas yung tubig papunta doon, pinaka-source doon sa labas, palabas yung tubig. Pero sobrang dami ng ng basura. Ayan, yun ang pinaka-source ng tubig galing dun sa bundok na dito sana ipunin niya, pero wala siyang maiipon masyado dahil sitwasyon na marami yung tambak na yung basura dito, saka yung lupa at saka mga bato, mga panis. Ito lang talaga mga farmers ang inasahan namin dito bilang mga farmers na magbibigay ng tamang supply ng tubig dun sa sakahan namin. Yan. Medyo malakas-lakas naman yung daloy ng tubig. Kung maganda sana siguro yung pagkagawa nito dito, masasara yan ng maayos yung dyan, yung pinaka-main door niya. Siguro bago siya pakawalan, marami na yung nakaimbak na tubig dito. Talagang maganda yung medyo sufficiente na yung supply ng tubig sana dito sa mga palayan mga farmers. So yan, ganda tingnan yung tubig. Siguro pag dilinisan to, yun to ng backhoe dito, tatanggalin to mga lupa, bato, sa paka-rehabilitate yung portion na yan. Siguro maganda na yung supply ng tubig dito sa namin, mga saka namin dito sa lugar namin mga kapatid. Yan. So balik na tayo mga farmers dun sa natin dun sa labas. So itong portion na ito, sundan natin yung daloy ng tubig kung saan talaga yung pinaka main canal niya, kung saan sa dumadaan palabas. Doon tayo lulusot sa kabilang, dito sa kabilang daanan natin mga farmers. Ayan.
Ito yung pinaka main canal na galing dun sa ano, sa pinaka dam na doon dito. Dito yung pinaka main canal. Dito makikita natin sa gitna kung dalawang portion, dalawang daan yung sinusuplayan ng tubig. Titingnan natin kung anong sitwasyon, sistema ng kumbaga yung crossing na inaabutan ng main canal nito, kung malakas ba o hindi yung ano ng tubig, mga ka-farmers. Check natin yan kung bakit nagka-problema yung supply dun sa aming area. Kasi kung titingnan mo yung dam, medyo okay naman yung tubig kahit na marumi siya, marami siyang basura, pero okay naman yung tubig na palabas. Ito na yata mga ka-farmers yung pinaka crossing kung saan dito ay yung nagsisiparit yung tubig. Yan. Itong portion na to dito papunta diyan sa kabilang purok 5. Ito yung papunta dun sa aming purok size, yung dito na area. So nahati na siya. So kasi hindi masyado malakas yung supply, kaya yung pumupunta sa amin mahina na dahil dalawa yung nilabasan ng tubig dito sa ditong area na to. So yan talaga ang ito. Nalinisan namin kahapon pero hindi masyado kasi dalawa lang kami naglilinis dito. Kailangan talaga na bayanihan dito mga ka-farmers bilang sa magsasaka para naman ay malinis lagi yung daluyan ng tubig sana dito. Sobrang dumi. Ito mga ka-farmers, medyo marumi. Sobrang marumi talaga siya, madamo. Balikan natin ito, linisan natin ng maayos para yung daloy ng tubig mabilis na pababa doon. Dito yung pinaka last portion na galing doon sa kabila sa dam. Bababa yung tubig, saka doon punta sa kabila, papunta na doon sa area namin sa purok size. So medyo kulang siya sa linis, kaya medyo mahina yung daloy ng tubig dito. Subukan natin linisin yan kasi yung ibang mga farmers dito naman din ay medyo matamad, hindi sila marunong mag ng maintenance dito sa main canal, para naman ay maganda-ganda naman yung daloy ng tubig mga farmers.